Isang linggo magmula ng malibing ang ama, mas lalo niyang naramdaman ang pangungulila rito habang lumilipas ang mga araw. Miss na niya ang daddy niya. Walang ganang bumangon si Ami mula sa pagkakahiga sa kama. Kinuha ang cellphone at tinignan ng oras. Mag-aalas 10 na ng umaga. Kanina pa siya gising, pero pakiramdam niya ay wala siyang lakas at ganang bumangon. Wala rin siyang ganang pumasok sa opisina. Mahigit isang linggo na rin siyang hindi pumapasok. Pakiramdam niya ay wala siyang magagawa kung pupunta siya. Ipinapaubayan niya na lang muna ang pamamahala ng kumpanya sa kanyang asawa. Tiningnan niya ang katabing side ng kama kung saan natutulog ang asawa. Bakante na iyon dahil kanina pa ito nakaalis. Hindi na niya namalayan kung anong oras ito umalis. Nagpapasalamat na lang siya na nare-respeto ng asawa ang pagdadalamhati niya. At tila isinantabi na rin muna nito ang galit na meron nito sa kanya. Habang nakaburol noon ang kanyang ama at hanggang noong ilibing ay hindi ito umalis sa kanyang tabi. Dinamayan siya ni John. Tinulungan siyang asikasuhin ang mga kailangan para sa burol at libing ng kanyang ama. Malabo sa kanya ang mga araw na nakaburol ang kanyang ama. 2 araw siyang hindi makausap. 2 araw lamang ang burol at inilibing rin sa 3 araw. Marami ang nakiramay sa pagkawala ng kanyang ama. Mula sa mga kamag-anak hanggang sa maliliit na empleyado nila ay nakiramay. Pero kahit gaano pa karami ang nagpunta at nakidalamhati sa kanya, ay hindi maiibsan niyo ng pangungulila at guilt na nararamdaman niya. Nagigilty siya dahil nawalang mag-isa ang kanyang ama. Nagigilty siya dahil wala siya sa tabi nito, na hindi niya ito naalagaan ng maayos dahil hindi siya nito kasama. Habang nakatitig siya noon sa kanyang ama, ay sinisisi niya ang kanyang sarili. Na-realize niya kung gaano siya naging makasarili. Napagtanto niya na hindi lang siya kay John may kasalanan nang pilitin niya itong magpakasal sa kanya. Maging sa ama ay may kasalanan siya. Nang dahil sa kanya ay nagkaroon ng lamat ang ugnayan nito kay John na itunuring na rin itong sariling anak. Nang dahil sa kanya ay nawala ang daddy niya nang hindi man lang natanggap ang kapatawaran mula kay John. Kasalanan niya ang lahat dahil naging makasarili siya. Pakiramdam niya ay sinampal siya ng katotohanan kung bakit hindi siya magawang mahalin ng asawa. Iyon ay dahil nga makasarili siya. Nagdulot siya ng pasakit sa lalaking minamahal niya nang ilayo ng daddy niya ang babaeng pakakasalan nito nang dahil sa kanya. Nagdulot siya ng pasakit sa ama dahil lumayo ang loob ng lalaking itinuring nitong sariling anak nang dahil sa kanya. Kasalanan niya kung bakit nawala ang daddy niya ng mag-isa dahil mas pinili niyang makasama ang asawa kaysa rito. Kaya kung nasasaktan man siya ngayon, iyon ay dahil din sa kanya. Pinilit niya ang isang bagay na hindi nararapat para sa kanya. She doesn't deserve John. She doesn't deserve to be happy. Hindi lang ang pagkawala ng ama ang ipinagdadalamhati ni Ami. Ipinagluluksa din ng puso niya ang katotohanan na kaya hindi siya magawang mahalin ng lalaking minamahal niya ay dahil din sa kanya. Sino ba ang gustong magmahal ng isang tao na ang pansariling kaligayahan lang ang inisip? Dahil sa pagiging makasarili niya ay napabayaan niya pati ang kanyang ama. Muli na namang tumulo ang luha sa mga mata ni Ami. "I'm sorry, Dad. I'm sorry." Sambit niya, kasabay ng masaganang pagtulo ng luha. Kinuha niya ang unan at niyakap iyon. Doon niya hinayaan ang masaganang pagtulo ng luha. "Sir, Attorney de la Serna is here." Paalam kay John ang sekretarya sa intercom. Ang tinutukoy nitong dumating ay ang abogado ng ninong Danilo niya. "Send him in," sagot ni John. Ilang sandali lang ay nakita niyang pumapasok na ito sa opisina niya. Tumayo siya upang salubungin ito. "Good afternoon, John." Bati nito sa kanya. "Good afternoon din ho, attorney. Ano hong atin?" Iginiya niya ito paupo sa visitors area sa gitna ng opisina niya. "Narito ako para ipaalam sa inyo ang huling bili ni Danilo. And there is something I wanted to give you." "Hindi ho ba dapat ay si Ami ang kausapin niyo?" Tanong niya rito. "Kakausapin ko rin si Ami kapag handa na siya. Pero sa ngayon ay ikaw muna ang kakausapin ko." Hindi siya nagsalita at pinanood lang ito habang kinukuha ang mga dokumento sa loob ng case nito. Binigyan siya nito ng isang folder. Nang buksan niya iyon, ay mga titulo at legal documents ang laman niyon. "Danilo is giving you half of his fortune." Simula nito.
Inisa-isa nito sa kanya ang mga pag-aari na ipapamana sa kanya ni Danilo. Mga lupa at building na pag-aari ng Yumao. He is also giving you 50% of this company. Sinimulan nitong isa-isahin ang mga property na ipinamamana sa kanya. I can't accept this, attorney. I don't have the right na tanggapin ito. Ang lahat ng naiwan ni Ninong ay nararapat na kay Ami mapunta. She is his only heir. All of this property ay dapat lang na mapunta sa anak niya. Bakit niya ibinibigay sa akin ang kalahati ng kayamanan niya? Wala akong karapatan para rito, attorney. Tanging anak lang niya ang may karapatan dito. Sabi niya sa attorney nang matapos itong magpaliwanag. Don't get me wrong, iho. That is what I expected that he would do. Na ibibigay niya ang lahat ng maiiwan niya kay Ami dahil nag-iisang anak niya ito. Hindi ko inaasahan ang naging desisyong ito ni Danilo. Ang totoo ay ask him kung bakit ganito ang naging desisyon niya. Ang sagot niya sa akin ay, hindi lang daw si Ami ang anak niya. You are a son to him as much as Ami is a daughter to him. Kahit kailan ay hindi kanya itinuring na ibang tao, you are always a son to him. Binalot ng pagkaantig ang puso niya. Nagpapasalamat ako sa iniwan ni Ninong, pero talagang hindi ko matatanggap ito, attorney. I am giving up the rights sa mga property na ito. Isasalin ko ang lahat ng karapatang iyon kay Ami. She should have all of this. Alam niyang ganyan ang magiging reaction mo kapag nalaman mong iiwan niya sa iyo ang kalahati ng mga ari-arian niya. Kaya naman he made sure na hindi mo ito matatanggihan. Ang mga iniwan niya sa iyo ay non-transferable, and if you're still going to refuse, maging si Ami ay hindi magkakaroon ng karapatan sa mga ito. Hindi ito pwedeng mapunta sa kanya. Kung aalisin mo ang karapatan dito, all this property will be donated to the government and non-government organization. You can sell the property, but not with 10 years from the time na maisalin ito ng tuluyan sa'yo. Hindi siya nakakibuka agad. Alam niyang wala siyang karapatang i-donate ang mga pinaghirapang ipundar ng ninong niya. Alam niyang ang iba doon ay mga lolo at lola pa ni Ami ang nagpundar. Kaya para sa kanya ay hindi option na i-donate ang mga yon. His late godfather knew that he is very aware kung paano nagsumikap ang mga magulang nito at maging ito na rin to build up the fortune that they have right now. What he can do is to sell the property to Ami after 10 years at pagkatapos ay ibalik ang perang mapagbebentahan niyon kay Ami. In that way ay parang isinauli niya lang kung anong nararapat para dito. Don't think too hard, iho. Why don't you just accept what is given to you by Danilo for now? You have plenty of time para mag-isip kung anong gagawin mo sa mga ito. You can donate it after it was transferred under your name or sell it after 10 years. It seems like I don't have an option but to accept it. Donating is out of question dahil alam kong pinaghirapan itong ipundar ng ninong. And it would be unfair for him and for Ami kung basta ko na lamang itong ipapamigay. You're right. All I need is your signature para masimulan ko na ang pagpaprocess ng paglipat ng mga ito sa iyong pangalan. Kahit atubili ay pinirmahan ni John ang mga dokumento. Nang matapos ay ibinigay niya iyon sa abogado. I'll keep you updated. Sabi ng abogado. Matapos nitong ibalik sa loob ng briefcase sa mga papeles, ay may ibinigay ito sa kanyang isang envelope. Danilo has been meaning to talk to you before he passed away. Maybe he knew that his time was about to come. He left you this letter just in case na hindi kanya makausap. Naalala niya ang mga araw na tinatawagan siya ng Ninong Danilo, but he didn't answer his call. Tinanggap niya mula sa abogado ang inaabot nitong sulat. Wala sa loob na napatitig siya roon. Mauna na ako. Paalam ng abogado. Nag-angat siya ng tingin mula sa hawak na sulat. Thank you, attorney. Kinamayan niya ito. Hinatid niya ang abogado hanggang sa pinto. Nang wala na ito ay bumalik siya sa kinauupuan kanina. Inilapag niya ang sulat sa center table at tinitigan niyon. Nag-aalinlangan siya kung babasahin ba niya iyon. Makalipas ang ilang minutong pag-iisip, ay dinampot ni John ang envelope at binuksan niyon. Inilabas ang papel na naroroon at sinimulang basahin ang sulat. Dear John, kung binabasa mo ang sulat na ito ay nangangahulugan lamang iyon na hindi tayo nakapag-usap bago ako mawala. I don't know how much time I have. Lately ay nararamdaman kong parang napapagod na ako at gusto ko nang magpahinga. Palagi ko na ring napapanaginipan ng iyong ama. Tinatawag na niya ako, sila ng iyong ina at ng aking asawa. I now have a weak heart na anumang oras ay maaaring huminto. Kung mawawala man ako, mawawala ako ng payapa.
knowing na maiiwan si Ami sa'yo. I hope you can find it in your heart na mahalin ang aking anak. Magmula noon ay ikaw lang ang minahal ni Ami. Alam kong hindi mapapasama sa iyo ang anak ko. Maaaring galit ka sa kanya, but I hope that you will find a heart na patawarin siya at bigyan ng pagkakataon na mahalin ka. I wish to take all your hatred towards me and my Ami on my deathbed. I hope that you can forgive me because I only want what's the best for you. Although you may find it hard to believe, but I believe that what I did is for your own good. I am now leaving her to you. Again, I ask for your forgiveness, my son. Open up your heart to your wife and find happiness with her. Danilo. Marahan na inilapag ni John ang sulat sa mesa. May isang linyang nagsusumigaw sa utak niya. I wish to take all your hatred on my deathbed. Natupad ang kahilingan ng ninong niya. Dahil nang nawala ito, ay parang bularing nawala ang galit na nararamdaman niya para sa mag-ama. Hindi niya alam kung guilty siya dahil nawala ang ninong niya nang hindi sila nakakapagpatawaran o sadyang dinalangan nito ang lahat ng galit sa puso niya. Nagpakawala siya ng isang buntong hininga. Naisip niya ang asawa. Magmula nang mawala ang ama nito, ay hindi pa ulit ito pumapasok. Alam niyang hanggang ngayon ay hirap pa rin itong tanggapin ang pagkawala ng ama. Nirerespeto niya ang nararamdaman nitong kalungkutan at pagdadalamhati. Maghapon lamang itong nasa bahay nila. Pinapapunta niya si Nanay Trining sa bahay nila upang magbantay kay Ami kapag wala siya. At bumabalik lang ito sa mansyon kapag nakauwi na siya. Ang galit na nararamdaman niya noon para sa asawa ay napalitan na ng pag-aalala para rito. Ayaw niya sana itong iwan at gusto niya sana itong samahan sa bahay nila. Subalit hindi rin naman niya pwedeng pabayaan ang kumpanya. Napatingin si John sa wristwatch. Mag-aalas 5 na ng hapon. Tumayo siya mula sa kinauupuan. Ang sulat ay nilagay niya sa loob ng drawer. Inayos niya ang mga gamit at naghanda na para umuwi. Hanggat kaya niya ay uuwi na lang siya ng maaga. Hanggat maaari ay hindi na siya magpapaschedule ng meeting pagsapit ng alas 5 ng hapon. Dahil ang gusto niya ay makauwi siya bago maggabi. Tinawagan niya ang sekretarya. Wala na akong schedule for today, right? Tanong niya nang sumagot ito. Wala na po, sir. Okay, I'll go home early. If somebody call me, tell them that I'll call them back in the morning. Okay, sir. Yun lang at pinutol niya ang pag-uusap nila. Nang matapos ayusin ang gamit ay umalis na si John ng opisina. Papasok na siya ng driveway nang makareceive ng message mula kay Nanay Trining. Naroon daw si Ami sa bahay ng ama. Nagdalawang isip tuloy siya kung tutuloy ba siyang pumasok sa bahay nila o iikot ang sasakyan at susunod sa asawa. Mas pinili niyang tumuloy muna sa bahay niya. Ipinarada na lang niya ang sasakyan at pagkatapos ay tinawagan si Nanay Trining. Nay, kanina pa ho ba dyan? Tanong niya nang sagutin nito ang telepono. Oo, mga bandang alas 3. Sagot nito sa kabilang linya. Si Ami ho, kamusta naman? Pagdating namin kanina ay dumiretso sa kwarto ng daddy niya. Hanggang ngayon ay hindi pa lumalabas. Medyo nag-aalala na nga ako eh. Sinilip ko siya kanina, nandun lang nakaupo. Niyaya kong kumain pero ayaw. Ganoon ho ba? Pupunta ho ako dyan. Mabuti pa nga. Sige ho, Nay. Pinutol na niya ang tawag at bumaba na ng sasakyan. Gamit ang sariling susi ay binuksan niya ang pinto. Pagbukas niya ng pinto ay dilim ang sumalubong sa kanya. Binuksan niya ang ilaw. Napatitig siya sa loob ng bahay niya. Walang tao sa loob kaya naka-off ang mga ilaw. Pero kahit binuksan na niya ang ilaw sa sala, ay parang madilim pa rin. Nanibago siya dahil sa loob ng 4 na buwan, ay lagi siyang sinasalubong ng asawa sa tuwing darating siya. Kahit na anong oras siyang dumating, kahit gabing-gabi na. Pagdating niya sa bahay ay maaabutan niyang naghihintay ang asawa. Lagi kasi itong nauunang umuwi dahil madalas ay inaabot ng gabi ang mga meeting niya. Ngayon na wala ito doon, ay tila ba kay dilim ng loob ng bahay niya. The house seems lonely. Isinara na niya ang pinto at pagkatapos ay binuksan ang lahat ng ilaw. Maging ang ilaw sa kusina at sa labas ng bahay ay binuksan ni John. Kahit bukas na ang lahat ng ilaw, pakiramdam niya ay madilim at malungkot pa rin ang bahay niya. Dumiretso na siya sa kwarto. Pinalitan niya ng t-shirt at shorts ang suot na slacks at long sleeve para mas komportable siya.
Bago siya umalis ay muli niyang ini-off ang lahat ng ilaw, maliban sa ilaw sa labas, para pag-uwi nila mamaya ng asawa ay maliwanag. Nang masigurong nakalak na ang pinto, ay tinungo na niya ang sasakyan at nagmaneho na papunta sa bahay ng ninong Danilo niya. Mahigit kalahating oras lang ang ibinyahe niya. Pagdating niya roon ay sinalubong siya agad ni Nanay Trining. "Mabutit dumating ka na. Naroon pa rin siya. Puntahan mo na lang," sabi ni Nanay Trining sa kanya. "Sige ho." Pinaybay niya ang daan papunta sa silid ng yumaong ninong. Kumatok siya subalit walang sumagot mula sa loob. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Hindi iyon nakalock, kaya naman tuluyan na niyang binuksan iyon at pumasok sa loob. Nakita niya ang asawa na nakahiga sa kama ng ama nito. Nakapikit at tila natutulog. Mukhang nakatulog ito dahil sa pag-iyak, dahil may nakikita pa siyang nakasilip na luha sa gilid ng mata nito. Yumuko siya at magaan niyang pinahid ang luha nito. Bumuntong hininga ito kasabay ng paghikbi. Medyo namayat ang asawa, dahil siguro sa lungkot, dahil bahagyang naging humpak ang mga pisngi nito. Hindi niya napigilan ng sarili na haplusin ang pisngi ng asawa. Nagpakawala siya ng isang buntong hininga. Kung pwede niya lang pasanin ang pagdadalamhating nararamdaman nito, ay ginawa na niya. Pero alam niyang kailangan niyong pagdaanan ng asawa, upang unti-unti ay matanggap nito ang pagkawala ng ama. Napagdesisyonan niyang huwag na lang gisingin ng asawa. Dahan-dahan niya itong binuhat upang madala sa sasakyan. Magaan naman ang asawa niya, kaya hindi siya nahirapan. Nakasalubong pa nila si Nanay Trining nang palabas na sila. Tinulungan siya nito na magbukas ng pinto at hinatid sila hanggang sa sasakyan niya. Ito na rin ang nagbukas ng pintuan ng sasakyan para maisakay niya si Ami. Marahil ay napagod sa pag-iyak ang asawa, kaya naman hindi ito nagising. Kinawayan niya na lang ang matanda bago tuluyang paandarin ng sasakyan. Hanggang sa makarating sila sa bahay nila, ay hindi pa rin nagigising si Ami. Maingat niya itong binuhat palabas ng sasakyan, papasok sa loob ng bahay, hanggang papunta sa silid nila. Maingat niya itong ibinaba sa kama. Mahimbing pa rin ang tulog nito. Naisip niya tuloy kung ilang oras itong umiyak para mapagod ng ganoon. Nang maayos na ito ay nahiga na rin siya sa tabi nito. Ilang sandali pa'y naramdaman niyang kumilos na ang asawa. Kasunod niyon ay dumantay ang kamay nito sa bewang niya payakap. Hindi niya alam kung kikilos siya dahil baka magising ito. Pinagmasdan niya ito. Her head leaning backward at wala na sa unan. Kung hahayaan niya ito sa ganoong posisyon, ay baka magka-stiff neck ito pagising kinabukasan. Nakayakap ang babae sa kanya at hindi siya masyadong makakilos. Kaya ipinailalim na lang niya ang braso sa ulo ng asawa para iyon ang magsilbing una nito at pagkatapos ay kinabig niya ito palapit sa kanya. Natulog siya na nasa bisig ang asawa. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal nakatulog. Nagising siya nang maramdaman niyang may lumapat sa labi niya. Pagmulat niya ng mata ay nakita niya si Ami na nakatunghay sa kanya. Bago pa siya makapagtanong ay muling lumapat ang labi ng babae sa kanya. Binigyan siya nito ng mariin na halik. Hindi siya nakatutol dahil sa pagkabigla. Bahagyang bumitaw si Ami mula sa pagkakahalik sa kanya, subalit sandali lang. Muli nitong idinikit ang labi sa labi niya, pero ngayon ay tila nangihingi na ng katugon ng halik nito. "Ami." Hinawakan niya ito sa balikat upang ilayo. Baka nananaginip ang babae. Subalit nagsalita ito. "Please." Nakikiusap ang mga mata nito. Kahit ngayon lang. Puno ng pagsusumamo ang tingin na ibinigay nito sa kanya. Para siyang nadala habang nakatitig sa mga mata ng asawa. Nakaramdam siya ng kagustuhan na pawiin ang lungkot na nakabakas sa mga mata nito. Kinabig niya ito at hinalikan sa mga labi. Tinugon naman iyon ni Ami. Ito ang unang pagkakataon na nahalikan niya ang asawa ng ganoon at hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Damang-dama niya kung gaano kalambot ang labi nito. Habang mas lalong lumalalim ang halik na namamagitan sa kanila, ay parang mas lalo pa siyang nadadala rito. Malaya nilang ipinadama sa bawat isa ang totoo nilang nararamdaman. At ilang sandali pa'y may ngiti sa labi na narating nila ang kaganapan ng pag-iisa nila. Tinignan ni John ang katabi na walang kibo. Napangiti siya nang makitang nakapikit ito. Hinaplos niya ang pisngi nito. Mukhang nakatulog na ulit ito dahil sa pagod. Masuyo niya itong kinabig payakap.
Ipinailalim niyang muli ang braso nito sa leeg ng asawa upang muling magsilbing una nito at ang isang braso naman niya ay ipinulupot niya sa bewang ng asawa. What happened was definitely unexpected, but it felt so right. Natulog si John ng may ngiti sa mga labi. Napakasaya ng puso niya ng sandaling iyon. Aamin na kaya si John sa asawa na umiibig na siya rito? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.